Magandang araw po sa inyo dyan mga kababayan. Actual troubleshooting po ang makikita nyo sa ngayon. Ang ating protection naka-off. Ang problema nito ay ang contactor natin. Okay? Ang report ng problema dito, nag-trip daw ang protection. Naka-off ng ating selector switch para mag-unang pump. Naka-off siya sa ngayon. Ang breaker natin naka-off din. Ang protection naka-off. Tingnan natin ang ating contactor. Nakita nyo po, may continuity, samantala naka-off ang ating switch. Sa pangalawa, makikita nyo po, wala. Ang ating multitester po, nakaselect yan sa resistance, ano? Sa pangatlo, tingnan natin, line 1 o line 3, saka T3. Yan, contactor po ito, ano? Open din. So, ang isa, ang line 1 saka T1 ay naka-close, which is dapat hindi yon. So, ibig sabihin, welded na yung sa loob niya o nag-stuck. Yan. Kaya ang engineer natin nagsabi na nag-trip daw kanina. Tapos nangamoy daw ang motor. Nakita nyo po yan. Ang gagawin natin dito, dahil isa lang naman yung shortage niya, pwede natin tong i-power on. I-power on natin para matesting natin ang load side niya. Kung may power, makikita natin, ha. Tingnan natin. Medyo nahirapan ako kasi nga ako mismo ang humahawak ng camera. Select natin sa AC, alternating current, kasi magmi-measure tayo kung may voltahe tayong output. Ayun, di ba, mga kababayan? Mayroon tayo. Dahil kumpleto ang coil nito, lahat yan mayroon. Hindi magtitrip ang ating breaker dahil ang mayroon lang contact ay iisa. Kung dalawa yon, nag-trip na sana yon. Andun ang ating load side, tapos andun naman yung ating coil para doon, yung contact. So ayun, papalitan natin yon. Ito na ang pamalit natin. Ayun, oh aba, may ready na pala dito. Hindi ko to hinanda kundi nagkataon lang. Ang problema nito, hindi na natin sigurado kung may coil pa sa loob. Tingnan natin, LC1 D12. Dapat parehas yung nandun sa yung luma na papalitan natin. Sisiguraduhin natin na ang supply na nakalagay dito ay 220 volts. Kailangan kung anong tatanggalin natin, ganun din ang supply ng coil. Kung anong type ng contactor, ganun din. O kung walang parehas ang type, basta ang kanyang capacity o ampacity ng ating contact at ang coil, isaalang-alang natin sa ating papalitan. Sabi ko nga, para masiguro kung may coil, testing pa rin natin. Baka kasi kinahuyan, halimbawa, kahit bago ito, pwede rin mangyari yun. Para sigurado, para makita ninyo. Ayan, nakita po ninyo, 538.9 ohms. So, pwede natin yan gamitin. LC1, D12, ganyan ang ating existing. Yan. Yan, LC1 D12. Okay, nakita nyo po. Ayan, nakapadlock na rin yan para sigurado tayo. Pero actually, ako lang naman ang gagawa dito. Dire-diretso ito, kaya para panigurado tayo, nakapadlock na rin. Okay, ipakita natin sa drawing. Andyan ang ating contactor. Ang supply niya ay 230 volts AC. Okay, tugma sa ating kinuha ng spare. Kasi mahirap tingnan yung doon, kaya dito na ako nagbase. Yan ang pressure switch para sa ating coil para mag-energize. Tapos sa taas ng pressure switch, andyan naman yung ating selector switch. Sa taas naman ito, yun yung contact na mag-energize o mag-energize ang ating contactor. Coil po yan, ha. K3, coil yan ang ating contactor. Ang mangyari, katabi ay indicator niyan. Yan ang coil ng ating contactor. Dahil ito ay control circuit. Vacuum to. Tingnan natin sa power circuit para makita ninyo. Kung ang nakita nyo kanina ang sa coil ng ating contactor, ito naman ang ating power circuit. Dito ang vacuum vacuumerator. Okay, K3, yun yung natin contact. Tapos yun yung protection natin, QO3. Ayan, nakita po ninyo yan, QO3 yan. Tapos ang K3 andyan. Tingnan nyo po, tinanggal ko na. Madali lang naman magtanggal kasi ano lang naman yung screw. Ito ang ating papalit. Yan.
ilalagay lang natin sa taas. So ibababa natin ito tapos titikan kasi may spring yon yung sa rails natin. Baba, medyo matigas pag siksikan. Nilawagan ko na lahat ng wire niyan bago ko tinanggal. Siyempre naman. Ayun, ganyan lang po. Tapos pagkabit naman natin, unahin na natin ang taas. Tapos ipupus natin ang baba. Ano na yan? Automatic na yan. Clamp. Ayun, kung sumakto yung lagay mo kasi minsan mahirap din ilagay. Ganyan lang po mga kababayan, ano? Hindi ko muna miniger ang ating motor o I mean insulation test. Hindi ko muna ginawa. Mamaya ko na gagawin. Mamaya ko na gagawin yun kasi sa ngayon nga natukoy ko na agad ang unang problema. Hindi pa natin na-miniger test hindi pa natin na gagawa ng insulation test ang ating motor. Naikabit na natin lahat, naikabit na. Tapos ang ano natin power sa ating wire para sa ating coil, ayun, nakabit na rin. Okay, siguraduhin natin na kung anong pagkakabit natin, kung anong pagkakatanggal, ganun pa rin ang kanyang wires. Ayun, ohms, resistance natin, tingnan natin kung ano, naka-off rin yung breaker natin ha. Ayun, open na siya, di ba? Open kasi bago na ito. Ang kanina, luma, close yun. Bago na itong ano natin, contactor, kaya open siya. Yun ang inaasahan natin kasi hindi siya naka-energize, kaya open ang kanyang main contact. Kung makikita ninyo, wala kayong mapapansing ano dyan ha, overload ha, sa baba niya na kasi ang ano natin, ang overload natin, yung adjustable, yung nasa ibabaw na yung protection natin. Na-adjust po ang ano nun, ang amperahe. Tapos nakita nyo sa kanyang sa taas kanina banda, yung sa control circuit niya, mayroon doon. Ayun, tingnan natin. I-meter test natin motor para sigurado tayo. Kahit isang ano lang yan, walang problema. Na-testing na natin sa earth yan ha. Kanina na-testing ko na yan. Kasi nilagay ko ang black sa earth, tapos itong red naman, nilagay ko din. Ngayon, okay na yan. Okay naman motor natin, kaya pwede natin matesting yun. Sa katunayan, pinaikot ko ang motor kanina, yung ano lang, hand lang. Kung ayun, pasado naman ang ating insulation test. Pwede nating matesting yon. Hindi ko na pinakita ang pagtanggal ko ng aking padlock dyan para makabawas sa time. Medyo simple lang kung alam nyo ang pag-troubleshoot. Ang tinesting ko muna kung bakit nag-trip, baka nag-single phase. Kaya tinesting ko ang ating contactor kung anong nangyari. Kung nag-stuck nga ba, yun nga kanina nag-stuck siya. Nasa AC ngayon, titingnan natin ang line side niya. May power. Tingnan nyo po, hindi yan masyadong nakakonect siya. Pwede na muna yan pagtigaan. Ganyan. Tapos, ano tayo ng AC. Tingnan nyo ang, kanina nakita nyo, walang power. Yan. Okay, mayroon siya. Mayroon siya kasi line to ground. Sa baba, wala. Yung kanina, yung sira, mayroon. So, sana po naintindihan niya na, no? Yung sira na pinalitan natin, sa ibabaw lang dapat mayroon. Pero sa load side niya, dapat wala. So, okay na tayo dyan. Pwede na po nating patakbuhin niya. Pwede nating matesting. 440 ang ating supply. Kita nyo po. So, inaasahan natin na ito lang ang problema. Kasi ang testing ko ng ano dito kanina, yung resistance ng motor, balance naman, walang problema. Tapos nakita nyo naman, nag-testing tayo ng kanyang insulation, okay naman. So, pwede natin testingin. Naka-on na yung natin. Ilak muna natin para sigurado. Ayun. Yung banda kaliwang switch, yun yung yung unang motor. Number 1. Andyan sa ilalim yung motor natin. Yan. May video pa ako dito nung nagpapalit ako. Nagwa-wiring ako. Yan, pump to natin. Vacuum po yan, ano? So, ibig sabihin ng pressure natin ay negative. Kasi vacuum pump yan. I-manual natin to para matesting muna ang rotation. Reset muna ang alarm. Kasi may alarm yon. Tapos, okay. Tingnan natin kung tatakbo.
Ayan, antabay lang para patakbuhin ng ating engineer. Andito, o yun. Ang rotation niya ay clockwise. So, tama. Tama ang rotation niya. So, para tumakbo, kung may problema dyan, kung nag-single phase, ibig sabihin nag-trip na ganyan. Off muna para maano natin. So, magandang rotation, ayos naman. Ito kasing motor na ito ay, ano lang to, back up lang ito ng isa. Ito yung, ang master, yung isa master yon. Kapag hindi kinaya, kaya nagkaroon ng problema, nag-trip ang breaker, ito yung naandar. Ito yung pangalawa, yung motor number 2. Naging standby ito. Yan, yung isa master yon. Naka-auto ito parehas. Tapos pag isa hindi kinaya, sabi ko nga, yung number 1 motor hindi kinaya ang ano niya, natagalan. Ito ay aandar. Ayun. Sana po mga kababayan may natutunan kayo dito, lalo na sa ating mga kababayan na baguhan pa lang. Siyempre, checkin natin ang amperahe. Ayun, starting current niya nasa more than 6 starting current niya. So far okay naman. Yung ano natin, yung ayun 632. Yung sa ano yan, so number 1, yung kanina number 2 yun. Ayun 4.9, naglalaro sa 5 ang kanyang current. Halos parehas ang dalawa. So walang problema. Walang problema sa ating motor. Tumatakbo ng maayos. Ayos naman ng ano, ang current natin. Yan yung number 1 ha, yung kanina number 2. Yung inayos natin. Kinumpara ko lang ang ano niya, ang amperahe. Kinumpara ko lang ang dalawa. Sana po, sabi ko nga, sana po may natutunan ng ating mga kababayan, lalo na sa mga baguhan pa lang. Kasi ang report ng engineer, sabi ko nga, ang protection daw ay nag-trip. Sabi niya, nangangamoy. Pero yung nangangamoy pala, ito, yung ano natin, yung contactor natin. Ang nangangamoy, nangangamoy natin. Nakita nyo po negative. Yung may mark dyan na below 0.5, doon siguro siya magka-cut off. Yan. Tapos mag-o-off siya. Tapos, standby naman. Pag nagtaas naman ang ano niya, nag-positive, ang kanyang vacuum, ang pressure, mag-uo naman ang contactor natin, cut in. Ayun. Mag-subscribe po kayo sa channel na to at marami po kayong matututunan o karagdagang kalaman. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ayun, yan ang master. Ito ang pangalawa. Standby na sila parehas, kaya okay na. Thank you po.